Maayong gabi kayong tanan mga kaigsuonan, and then ano usab kita karon sa atoang sinimana nga tulumanon nga atoang gitawag og pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. And then ato kining pagkutluon sa ikanapulog siyam nga Domingo sulod sa tuig Cycle C. Ang ebanghelyo atong pagkakuhaon gikan sa ebanghelyo ni San Lucas, kapitulo 12, bersikulo 35 ngadto sa 40. Ang Ginoo manaang kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas, simayaw ikaw o Ginoo. Pag-andam kamo sa bisan unsay mudangat. Baksig hugot ang inyong mga bisti diha sa hawak ug dagkoti ang inyong mga suga sa mga sulugoon nga naghulat sa pagbalik sa ilang agalon gikan sa kumbira sa kasal. Inigabot niya og inigtuktok, ablihan dayon nila ang pultahan. Bulahan kadtong mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw o nag-andam. Sultihan ko kamo nga magbakos siya, palingkuron sila sa kan-anan o silbihan niya. Ug bulahan sila kung ikaplagan niya nga andam, bisan kung moabot siya sa tungang gabii o sa kadlawon na. Ug timan-i kini, kung nahibalo pa ang tagbalay, kanusa moabot ang kawatan, dili gayud siya motugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa kamo usab kinahanglan mangandam, kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo siya paabota. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga kaigsuonan, gamay umubo lang nga background. Si Kristo uban sa iyang mga apostoles, padulong kini sila ngadto sa Jerusalem tungod sa Passover celebration. Ug mausab kini nga mga panahona nga si Kristo mudawat sa iyang kamatayon sa krus. Ang panaw ni Kristo uban sa iyang mga apostoles padulong sa siyudad sa Jerusalem, it is not just a geographical journey, kundili it is also an inner journey sa mga apostoles uban sa ilang magtutudlo na si Kristo. Unsay buot ipasabot og inner journey. Mausab kini ang panahon nga gipalig-on ni Kristo ang pagkatinun-an sa mga apostoles niya. Inner journey nga iyahang gipalig-on ug iyahang nga gitudluan ug iyahang nga gipakita ngadto sa iyang mga apostoles ang pagkatinuod ug unsa ang pagkatinuod na pagkatinun-an ni Kristo. Mauna, it's very symbolic na sa ilang pagsaka, pagpanaw, padulong sa siyudad sa Jerusalem, ilasan na nakatunan ug ilasan nadunggan
ang mga pagtulunan nga gikan gyud ni Kristo pagpalig-on sa ilaha nga kinabuhi isip mga tinun-an. Ang atoang ebanghelyo di ay sad sama sa mga miagi nga mga Domingo nga naghisgot sa mensahe sa gitawag a call to discipleship. Sama pa nang late sa miagi nga Domingo nga ang usa ka tinun-an dili gyud magpuyo sa kinabuhi sa paghakog. Diba? Avarice. The desire to have more. And then, mauni ang giingon ni Kristo that was last Sunday na ang tinun-an kinahanglan wala og dili gayon magpuyo sa mao nga kinabuhi sa pagkahakog kundili sa pagkamanggihatagom. A call to discipleship. Karon sad nga Domingo ang mensahe sad nga gitudlo ni Kristo ngadto sa mga apostoles mausab ang being always ready in every moment sa ilahang nga kinabuhi nga muatubang sa Ginoo. Mauna nagisgot ang ebanghelyo nato karon pag-andam kamo. Be always ready. And then mihatag gani si Kristo og example sa ato ang ebanghelyo nga mingon kung ang tagbalay masayod pa lang kanu sa moabot ang kawatan dili gayon siya mutugot nga malungkab ang iyang balay. Pagtukaw, pangandam, ayaw kumpiyansa, kay wa ta masayod, kanu sa moabot ang anak sa tao. We do not know the hour. Mauna nga ang nindot sad nga atua sad nga mapamalandungan sa atua ra ba nga pagkatao naagyud kanunay ning kinaiya nga pagkakumpiyansador dili ba? Mao bitaw nga dunay mga expressions, idiomatic expressions, Cebuano idiomatic expression nga moingon di gyud adto ra manguros kon makilatan na. Adto na magkarakara kon moabot na ang bisita. 11 hour na, adto na mangandam. Taas pa kayo ang panahon, oy, kumpiyansa doon. That's how to be human. Ingon na yun ang tao. Mauna nga ang ebanghelyo ingon, sa atoang nga pagkatinun-an sa Dios, in every second, in every moment, we have always to be ready to be accountable sa ato ang kinabuhi nga gipuy-an atubangan sa Dios. Kinahanglan nga ready ta kanunay. Andam ta kanunay muatubang sa Ginoo. And then unsa may angayan natong buhaton aron sa dili na madala sa atua pud nga pagkatawhanon or kinaiya sa pagkakumpiyansador o sa kinaiya nga moingon labi na nato nga mga Pilipino sometimes gamiton ugma na unya na lang unya na lang unya na lang
napay time, and then pwede pa, dili ba? Mao na dunay usa ka reflection nga gitawag og stages of discipleship nga nindot sad nga ato asad nga mapawalandungan. The first stage of our journey, matod pa sa maong reflection, iyang gitaytulan og awakening. Ang awakening stage moingon, moabot gayud sa ato ang kinabuhi nga kusok-kusohon ta sa ato ang kinabuhi, dili ba? Restlessness. Moabot yun sa ato ang kinabuhi nga laayan ta, kapuyan ta. Pero ang awakening moingon nga kinahanglan mo barog ako. Kanang awakening makaamgo ka nga di naman yun ni maayo. Ang awakening nga moingon mura og layo naman yun ko sa Ginoo. Through restlessness, through kanang nabugatan, kanang makapangutana, and then murag layo na, and then wa na ta sa grasya sa Dios. Pero makabantay ka, makamata ka. And then, matod pa sa maong reflection, don't stop there. Continue the journey. Ya, ang iyang second stage, iyang gitaytulan og purification. Ang purification moingon nga doing something nga makabarog ka. Ug matud pa sa maong reflection, renounce, detach, kining duha ka pulong, renunciation and detachment. Sa ato pa, kung tungod sa usa ka relationship, malayo ka sa Ginoo, detach. Kung tungod sa butang sa kalibutan, mahandi, murag being enslaved, and then you become away from the Lord, you have to detach. Renounce something. Sa ato pa, ang purification, kinahanglan na imong limpyuhan, imong kuhaon kadtong mga butang nga mao'y dako kaayong babag. It needs will. It needs that you have to assert. You have to assert. You have to say no. You have to be strong. Niini maong second stage. And then, mauna na ang ginaingon na atong madunggan ni Kristo na if you want to be my disciples, deny yourself. Take up your cross and follow me. Dili ba? Anhi na dinhi. Matistingan. Kung unsa gyud ta ka-committed sa atuang pagkatinud-an ni Kristo. Nindot sad ang mao nga reflection. So, magpahinumdum nga ang pagkatinud-an di ay ni Kristo, kinahanglan, you have to be firm. You have to be strong. Not just that strong nga musunod ka, but you have to be strong and firm in renouncing something. Something that makes you away from the Lord.
firm and strong in detaching yourself, especially of the material things. Aron, you will be purified. Aron, sad ang ato ang kasing-kasing malimpyo. Nga maunay ginaingon, baya gyud ni Saint Augustine, we are restless unless we rest in God. Di ganita makatugdon diha sa presensya sa Dios. Di ganita makadawat sa grasya sa Dios unless we rest in God. Dili ta makahimo og pagpangandam sa pag-abot sa Dios. Mao na awakening, doon nagyoy restlessness, tao malanta. And then, usahay magkabangga-bangga nga itong kinabuhi. And then, awakening, usahay mabugatan ta. And then, sa problema, ups and downs in life. But, don't lose your hope. Pagmata. And then, ang purification, moingon usab, nga doing something in ourselves. Detach, renounce, and then, for the sake of God's love, and then, ang ikatulo, gitaytulan kini og illumination. Aron, linamdagan kanunay ang atong kinabuhi, aron, naata naglakat kanunay sa kahayag, and then, naata kanunay sa grasya sa Dios, ang illumination mo yun, putting God at the center of our life. Dili ba? Nga balik-balik ni nako sa akong pamalandong. Nga moingon, if God is with us, who will be against us? Ako ning gi-share diha kaninyo kining usa ka reflection sa usa ka libro nga moingon, Stages of Discipleship, Awakening, Purification, Illumination. Kung dihang napita, kita andam kanunay nga muatubang sa atua nga Ginoo. It's a journey. It's a life. And then, ang atuang pagkatinun-an, anaa kanunay diha uban sa Dios. I just hope and I just pray na atua po ni nga makuha sa atua nga pamalandong. So, let us not be passive, but we have always to be active, proactive in doing something in our journey as the true disciples of Jesus. Anilan sa takutob, nga magkita ng puntaon niya sa sunod nga Sabado. And then, sa dili pa tamo tapos, atong iampo ang atong mga kaigsuon ang mga masakiton. Amo lang itong amahan, panalangin niya mo mga kaigsuonan nga mga masakiton. Ayuwa sila silang tagsa-tagsa ka mga balatian o sakit. Iuban sa namos pag-ampo ang atiman kanila nga unta, magmakanunayon sila sa ilang gugma sa pag-atiman sa mga masakiton. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga kaigsuonan, anilan sa tagkutob, and then magkita, tagbalik, di ba? Karong Sabado, alas 6 sa gabi, sa tuang account, FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. And then kini si Father Joseph Intig, ang kanunay na naguban ninyo
nining atong pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Dios magpanalangin ang inyong tanan sa kanunay.